Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas. Gising po tayo lahat. Ang tayo, Philippine Standard Time po natin ay 4:59 na po ng umaga. Alam nyo, ngayon po ay sweldo day ng ilan sa ating mga kababayang empleyado. Kaya naman po, I'm sure, marami po sa kanilang excited ng pumasok para po makuha yung kanilang mga sweldo. Pero syempre, doble ingat po kayo ha. At pati na rin po, tandaan po natin yung pagtitipid para po sa ating kinabukasan. Pero mamaya, pwede naman po kayo mag-celebrate ng konti. Pwede nyo pong ilabas ang inyong pamilya o kaya naman manlibre ka ng iyong pinakamatalik na kaibigan. No? Ayan, di ba, sa mga simpleng paraan ay ma-enjoy natin ang ating mga sweldo. At kami na ang bahala dito kung ano nga bang inaasahan lagi ng panahon sa mga susunod na oras. Kung ma-enjoy nyo ba ang inyong lakad. Kaya samahan nyo po kami ngayong umaga, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kung kayo po ay naka-online, mapapanood nyo na kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama nyo po ngayong Thursday morning, ngayon po ay May 15, 2014. Ako po ang inyong weather lover, ang Bola Rosa. At para nga naman po malaman na po natin ang inaasahan lagi ng panahon sa mga susunod na oras kung magiging maulan nga ba o magiging magandang ating panahon sa ating area. Makakasama po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, dahil nga po ang buwan na ito ng Mayo ay tinuturing po natin na peak ng tag-init na panahon dito sa Pilipinas. Gaano po ba kataas yung temperaturang naitala natin kahapon araw po ng Miyerkules at saan-saan po ba natin ito naramdaman? Okay, kahapon, meron po tayo kasing isang synoptic station dito sa may Isabela State University. At nakuha niya yung pinakamataas na temperatura kahapon, 39 degrees centigrade. So far, yun po yung pinakamataas para po sa araw kahapon. At ang sumunod nga itong Tuguegarao City na kung saan nakakuha ng 38.5. Dito sa Subic, Zambales, 36.6. At dito naman po sa minomonitor nating station sa Metro Manila, 36.4. Ang Science Garden at ang Port Area, 36. At ang Dagupan naman nag-register ng 35.5. So yun po yung mga istasyon natin na nakapagtala ng pinakamainit na temperatura kahapon. Ako, grabeng init naman po talaga ang naramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may bahagi ng Isabela kung saan nakapagtala po tayo ng temperaturang umabot po na hanggang 39 degrees Celsius. So alamin po natin kung sa mga susunod pang mga araw, ito ay magpapatuloy pa yung ganito katataas na temperatura. At ngayon nga po ay pinakamababa na dito ay 35.5 degrees Celsius na naitala po sa may Dagupan City. At Mr. Lois, ito naman po, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Huwebes? Magpapatuloy po ba yung pagpapaulan nito nga ITCZ o Intertropical Convergence Zone? Sa ngayon, hindi natin makita yung epekto nitong ITCC dito sa Mindanao. So ito naman ay natural lamang na minsan bumababa sandali itong ITCC. So at saka dito naman sa Luzon at Visayas, apektado naman ng ridge of high pressure area. So, ang buong bansa, inaasahan nating maganda pa rin ang magiging lagay ng panahon, maliban lamang po sa mga pulupulong pag-ulan o pagkulog, pagkidlat. Yung dahilan po kung bakit bumaba itong ITCC ay dahil po sa lakas ng ridge ng high pressure area dito po sa Luzon at Visayas. Okay, good news yan para sa ating lahat na ngayon po ay mas maganda pong panahon na nag-iintay sa atin sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga po bahagya pong bumaba ito nga ITCZ o Intertropical Convergence Zone na alam naman po natin na nitong mga nakalipas sa araw ay nagpaulan sa ating mga kababayan dyan po yan sa Mindanao area. So ngayon po ay gradually makakaranas naman po kayo ng improvement sa inyong panahon pero syempre patuloy po tayo magbantay sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At Mr. Lois, ito naman dahil nga po mainit pa rin po ang ating panahon ngayon po ay kaakibat na rin ng inyong mga inilalabas na forecast, ito po nga heat index. So ito nga po ay ayon po sa Pag-asa, yan po ay gabay sa ating mga kababayan sa kung gaano nga ba kainit yung pwedeng maramdaman ng katawan ng isang tao. Depende po yan sa temperatura at sa relative humidity. So ngayon po, ano po ba ang ating forecast heat index para po sa Metro Manila, Metro Cebu at sa Metro Davao? Well, for Metro Manila, mainit pa rin ang mararanasan natin. 40 degrees po ang inaasahan nating mararamdaman natin para po sa araw na to.
Samantalang dito naman po sa Metro Cebu, inaasahan natin dyan na lalagpas lamang ng konti dito sa 38 degrees. At dito naman sa Davao, inaasahan dyan yung 37 degrees na init na mararamdaman ng ating mga kababayan dyan. Okay, so pinakamainit po ang posible nating maranasang panahon dito po yan sa Metro Manila na maaari pong umabot ng 39 to 40 degrees Celsius. Yan po yung posible nating maramdaman sa ating katawan dahil nga po yan dito sa tinatawag natin na heat index. At as sa pag-uusapan na nga po natin itong heat index na ito, Mr. Lois, paano po ba natin nakukuha itong heat index na ito? Meron po ba tayong specific or scientific formula para dito? Or ito po ba ay nakukuha natin sa pamamagitan po ng mga instruments? Wala po tayong instrumento para masukat natin yung heat index, kundi yun lamang pagkuha ng temperatura. Ginagamitan natin yan ng thermometer, and at the same time itong humidity hygrometer ang ginagamit. So yung heat index po actually is isang formula o relationship nitong relative humidity at itong dry bulb temperature. So lahat ng kumbaga factors sinama na po dyan sa formula na yan o equation na yan, even yung surface ng skin natin, yung hangin, kung gaano ang dating dun sa isang shaded area, tapos kung gaano kalaki yung katawan natin at kung ano yung mga inaasahang activity natin. So dyan sa equation na yan, nilagay na po lahat at nakabuo nga tayo ng relationship nitong relative humidity at apparent temperature ang dry bulb temperature, at ito nga po palang heat index, tinatawag din itong apparent temperature. So, ayan na nga, nakabuo na tayo ng heat index table. So, ano nga ba yung ginagawa o bakit mahalagang factor din itong humidity? Hindi ba pwedeng temperature na lang? Kasi kung mataas po ang ating temperatura na andito po sa ating kapaligiran, and at the same time mataas po yung humidity, ano pong nangyayari? Ibig sabihin ng mataas yung humidity, almost saturated na po yung environment natin, yung kapaligiran natin. So yung pawis natin, nagre-react ang katawan natin, naglalabas tayo ng pawis, pero pag mataas po yung humidity, hindi po lumalabas yung pawis natin. Alam naman po natin ang pawis ay coolant ng ating katawan. So ano ho yung nararamdaman natin? Nag-hit po yung body natin, and at the same time para tayong nilalagnat. Pero kabaliktaran naman to pag mababa naman ang humidity at kahit po mataas ang ating temperatura, mas mababa naman po yung init na nararamdaman natin. Okay, so ayan po, linawin lamang po natin. Ito po nga heat index na ito, hindi po natin ito na measure sa pamamagitan po ng mga instruments. Meron na po tayong tinatawag na heat index table kung saan nga po natin pinaplot. Ito po nga air temperature, ganun din po ang ating relative humidity. At kapag nga po mas mataas yung ating relative humidity tapos mataas pa yung ating temperatura, maaari pong mas mainit talaga yung ating maramdamang panahon o temperatura dito sa ating katawan at halos hindi na po tayo makapagpawis o yan nga po yung tinatawag nga po natin na coolant ng ating katawan. At Mr. Lois, ito naman po sa iba pang usapan, nakaranas po ng tinatawag na firenado ang ilang mga tao po dyan sa United States, particular na po sa Missouri. So ano po ba itong firenado na ito at gaano po ba ka-rare yung pagkakaroon nito? At kung ilalagay po natin yung context dito po sa Pilipinas, posible po ba na makaranas din tayo nito? Nangyayari po yung firenado pagka po meron tayong tinatawag na turbulent air, tapos and at the same time dry po doon sa place na yon. Isipin po natin na parang may isang ipo-ipo. So nakakita naman tayo ng mga ipo-ipo, ano po. Tapos dadaan siya doon sa tinatawag na kumbaga apoy. Say merong isang forest fire, dadaan siya ron. Doon siya makakabuo ng tinatawag na firenado. At napakadelikado po nito. Although yung typically niyan mga 1 to 3 feet lang ang diameter at kumbaga ang kanyang base ay abot lang ng maliit lang yung kanyang base o yung diameter base niya. Pero meron din mga firenado na umaabot ng malaking diameter at ang hangin nito halos umaabot na ng 160 kilometers per hour. So para ka na rin merong tornado rito, sinamahan mo pa ng apoy. So napakadelikado dito. Pero sa atin, so far, wala pa namang talagang nakita
o nagkaroon ng firenado dito sa atin. O kumbaga, naitala na firenado dito sa ating bansa. Ayan po, nalaman po natin mula po kay Mr. Lois ang tungkol po dito sa firenado. Ito nga po ay kapag po ang isang tornado ay napadaan o nagkaroon po ng interaction sa sobrang init o kaya po sobrang dry na paligid. At ito nga po maaari pong magkaroon ng mga wildfire. So yan po kapag po sumasama itong tornado, dyan po yan sa wildfire. Posible po na magkaroon tayo ng firenado. At dito po sa Pilipinas, magandang balita pa naman, so far wala pa naman po tayo na itatala na kaso ng firenado dito sa ating bansa. Ay maraming salamat po Mr. Jory Lois sa balahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At natungan nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:28 ng umaga at tulubog naman po yan 6:16 p.m. Para po sa ating moonrise, yan po ay mangyayari sa ganap na 6:49 p.m. Ang moonset po natin ay 5:41 ng umaga. At para po sa ating illumination, meron po tayong 100%. At kung mapapansin niyo po sa labas kanina ay talaga pong bilog na bilog yung ating buwan. Dahil nga po ngayong May 15 ay meron po tayong full moon. Ibig sabihin po nito, maliwanag talaga ang buwan dahil po fully illuminated yung ating moon. Ibig sabihin po niyan, malakas din yung gravitational pull. Kaya posible na mas mataas po kaysa po sa normal level ang pagkakaroon natin ng high tide at mas mababa naman kapag meron po tayong low tide. Pero hindi lang po yan, sa darating naman po na May 18 naman magkakaroon po tayo ng perigee. Ang perigee po ibig sabihin nito, yan po yung punto kung saan ang buwan ay nasa pinakamalapit na distance mula sa ating mundo. Kaya naman po kumpara sa normal size nito ay mas malaki yung appearance ng ating moon kung ating pong makikita o obserbahan sa ating kalangitan. At para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 9:56 ng umaga, yan po ay 1.10 meters. At ang low tide po natin ay 2:28 ng madaling araw, yan po ay 0.36 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.